Mega Manila, tutok na po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Makakasama po Ella Nibensal, and this evening, midweek Wednesday, sasamahan nga po muli tayo ng ating pinagkakatiwalaang Family at Integrative Medicine Specialist. I-welcome po natin Dr. Irene Lim. Good evening po and kumusta? Good evening, Eli, and to all our listeners and televiewers. Hope you are all in good health condition. Yes, malusog na katawan ang hangad nga po natin sa lahat, Doc? At ngayong gabing ito, tuloy-tuloy pa rin po ang paghahatid natin ng impormasyon kung papaano nga po ba mapapangalagaan ang katawan ng mga kababaihan, lalong-lalo na nga po ngayong Women's Month. So pag uusapan natin, Doc, eclampsia. Ano nga po ba ibig sabihin nito, Doc? Okay, so madalas kasi nating naririnig yan sa mga kwento-kwento na si Maring ganito or yung anak ni ganitong babae na eclampsia daw, di ba? Yes. But alam natin na medyo hirap yung panganganak, no? But we do not know exactly what happens pag sinasabing may eclampsia. So, bali pag sinabing may eclampsia ang babaeng buntis, so serious complication ho ito ng pregnancy. Okay. Na characterized by seizure, convulsion. Imagine mo, pregnant ka tapos mangungumbulsyon ka, no? Na ito ay preceded by hypertension and proteinuria. O kumbaga, pre-eclampsia ka muna bago ka mauuwi sa eclampsia. Pag sinabing pre-eclampsia, high BP ka lang. So mataas lang ang BP mo o high blood ka, plus ang ihi mo may protein. Dapat ang ihi mo negative yan sa protein. May protein, ibig sabihin, Doc, mabula yung ihi. Ganun ba yung indikasyon nun? Medyo. Pero makikita talaga yan sa urinalysis. No? Kumbaga, kaya ka nagproteinuria, lumabas yung protein sa ihi. Hindi na filter ng ng kidney mo. Isa na doon dahil sa taas ng blood pressure. So, pre-eclampsia, pag mataas ang BP and may protein sa ihi. Magiging eclampsia kung yung high blood pressure ng buntis tsaka proteinuria ay nagkaroon ng convulsion or seizure. So, mas severe yung eclampsia. So, kadalasan nangyayari yan sa first pregnancy. Kadalasan, yung unang pagbubuntis ng babae. Kaya hindi kadalasan ang mga doktor ayaw tumanggap ng walang prenatal ang manganganak. Kasi hindi niya alam ang history. Ayan, hindi niya na-monitor ang BP nung nagbuntis, hindi niya alam kung kambal yan, hindi niya alam kung suwi, di ba? So, pagkatapos biglang ora mismo, ayan, manganganak sa harapan at paaanakin mo. Siyempre, very risky rin yun sa mga doktor, no? And lalo na kung may tinatawag nating placenta previa, no? Ano yun po? Yung delikado yun kasi pagka ina-IE mo, di ba ina-IE naman talaga ng mga doktor ang buntis para alam kung i-admit na o pwede pang pauwiin. Pag 4 cm na kasi ang open sa cervix ng babae, i-admit na yan. So, pagka may placenta previa, ay nako, pag IE mong ganyan, bubulwak ang dugo. No? So, hindi mo ma-stop yung bleeding na yon. Talagang malakas na bleeding yun. Kasi mali yung posisyon ng placenta. Mali yung posisyon ng inunan. Kumbaga, pag IE mo o pag finger ng doktor, parang nasundot mo yung placenta, which is hindi siya dapat nandoon. Kaya, kailangan ang buntis talagang nagpapa-prenatal para alam ng doktor kung may placenta previa, suwi, kambal, triplets, at ayan nga baka kandidato for pre-eclampsia and eclampsia. Kasi along the way na nagpi-prenatal yan, pinapa-urinalysis na namin yan para malaman mo kung nagpo-proteinuria pa lang habang buntis. And alam mo rin kung ang BP tumataas, no? Any blood pressure 140/90 and above na 2
separate occasion, pagitan ng 4 hours, pwede mong sabihin hypertensive ang buntis. Aside sa hypertensive, Doc, ano yung risk factor kung bakit nga po ba nagkakaroon ng eclampsia ang isang babaeng nagdadalang tao? Dahil rin ba yan sa kanyang kinakain na masyadong maraming matamis o di naman kaya yung makokolesterol? Kasama yun, Eli, kasi kasama dito yung obesity eh. Natural, pagka puro rich in carbohydrates, sugar, ang mga kinakain, fatty foods, tatabaho talaga magiging obese ang buntis. At yung pagiging obese, isa ho yan sa risk factor para kayo ay magkaroon ng eclampsia. Kasi ho, pagka ganon, automatic, pag tumaba ka, tataas ang BP mo. Yung mga dati nang may comorbidities ng hypertension, dati nang may comorbidities ng diabetes, yung may mga kidney disease, at pagka may edad na ho ang babae, usually pag 35 years old and above, no? Prone Mas candidate. Yes, mas candidate yan. Kasi mas marami na rin dyan na may high blood eh, no? Oo. And pagka may lahi kayo ng multiple pregnancies, no? Lahi-lahi din kasi yung kambal, lalo na kung may lahi kayo ng triplets. So, mas high risk po yan na magkaroon ng eclampsia. But usually, ang kambal lumalabas hindi sa direct na anak sa apo kadalasan, no? And also, yung may mga autoimmune disorder like kung may lupus ka, kung may rheumatoid arthritis, yan. Psoriasis, yan, high risk po yan for eclampsia. And also, yung may mga family history. Pag meron ho talaga sa pamilya na may mga ganyan, halimbawa ho, mother, family, Doc. Siyempre, mas direct kung mother and sister. Mas malakas yun. But kahit na medyo pinsan, possible pa rin, no? And yung may mga assisted reproductive technologies, ano ba yun? Yung mga nabuntis sa tulong ng IVF, yung mga in vitro fertilization, yung bang binuhay muna sa test tube yung sperm and egg. Pagka medyo mature na yon, tsaka ililipat sa uterus ng babae, no? So, iyan, mas mga high risk po yan na magkaroon ng pre-eclampsia leading to eclampsia. Alright. Alamin nga naman po natin, Doc, yung mga sintomas, 'di ba? Kasi yung mga babae kapag nagdadalang tao, halo-halo rin yung kanilang 'di ba? Nararamdaman, Doc, may nananakit ng tiyan, nahihilo, nasusuka, yan nga ba ay normal or may kaugnayan na rin po sa eclampsia sa ating pagbabalik? Meanwhile, Doc, yung ating hotline number, Facebook page para po sa mga gustong magpakonsulta sa inyo, mag-set ng appointment, or yung isa pang tanong nila, Doc, kung meron pa daw po bang available na promo? Yes, so may magandang balita ho tayo before the Holy Week sa kanila, no? So sa dami ho ng tumatawag pa at nakikiusap nung sinara ho kasi yung free check-up, no? So ibinalik ho namin ang free check-up, free urine and sugar testing, and free colon cleansing pag may referral kayo, only for 2 weeks. Hanggang Easter Sunday, hanggang March 31. Ayan, para kung may mga bakasyon ho kayo, no? So ayan, mas may time ho kayong magpa-check up, no? So samantalahin niyo na ho yan. Iyan ho, ibinilik namin for a short period of time para lamang po mapagbigyan kayo, no? But yung promo package natin mas maganda kaysa dati, no? So pag bibili ho kayo ng 2 detox, may libre ho kayong isa. It's either vector scan or blood cleansing ang free ninyo. Kung binili naman ho ninyo isang detox, isang blood cleansing, definitely ang free ho ninyo is vector scan. Yan. Dati ho wala tayong free, discounted lang. Ayun ho, pag bumili kayo ng 2 out of 3, libre ho yung pangatlo ninyo. Now, yung high dose vitamin C, of course, extended po. Kaya i-prepaid nyo na ho yan. Wala hong expiration and transferable po yan, no? So magpalista na po, ha? Wala hong bayad ang check-up hanggang Easter Sunday lamang po, no? So samantalahin nyo na ho. And also yung atin pong
Anti-aging soap, napaka-effective po magtanggal ng wrinkles at magbanat ng skin. And yung whitening soap po natin, hindi ho kailangang ibabad and hindi ho nakaka-dry ng skin, but it is very, very effective ho na pampaputi, no? Banat na yung skin nyo, maputi pa ho kayo, plus factor ho lagi ang maputi, no? Sa atin hong social media, pakitype lang ho ang Dr. Irene Lim, paki-like na rin ho, share and subscribe sa atin pong YouTube and Facebook. At tayo po ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang eclampsia, aalamin natin yung iba pang detalye maya-maya dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. This Po, second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Usapang eclampsia, Doc, ang ating topic. Kanina nga po naiwan nating katanungan kung ano nga po ba yung mga sintomas ng eclampsia. Kasi may mga babae na kapag nagbuntis, Doc, 'di ba, maselan. Kumbaga, may hiluhin, nasusuka, kahit yung patapos na yung kanilang pagdadalang tao, Doc, 'di ba, nakakaranas sila ng ganun. So, iba-iba talaga yung kanilang kondisyon. Yung iba nga, binebed rest pa, 'di ba? So, Yes. yung pagsusuka, pananakit ng tiyan, parang mahapdi yung kanilang sikmura, nahihilo. Part lang ba yan ng pagbubuntis o part na rin yan ng eclampsia? Yung nausea and vomiting, pwede kasing morning sickness lang ng buntis, but kasama rin ho yan sa simptomas ng eclampsia. So, kailangan, syempre, susundan nyo ng pag-check ng BP. Kung normal naman ho ang BP, syempre walang eclampsia kasi isa sa criteria, kailangan ho mataas ang blood pressure. Gaano ho kataas? Kahit 140/90 lang. So pwede na ho kayong mag-suspetsa na baka ho yan papuntang eclampsia, no? So 140/90 na dalawang separate occasion na 4 hours apart. Baka naman kasi napagod lang, kalalakad lang, bigla namang nag-BP, no? So, also make sure na yung BP apparatus po ninyo is calibrated, no? Kasi marami hong mali na BP apparatus, no? Sa clinic ang dami hong pasyente denial in the sense na pagdating sa clinic, high blood. Sa bahay daw nila ang BP daw 120/80. Yung pala naman nagpapa-BP sa mga gilid-gilid lang, sa mga fring butika, sa mga center. Asang-asa 120/80, pagdating sa clinic 180. Imagine niyo 'yon, no? At saka mas dangerous yung yung manual, yung bang may stethoscope, kasi pag hindi masyadong marunong makinig at baguhan practice din kasi yung pagbi-BP no? Hindi masyadong narinig. Nahiya silang sabihin sa inyong hindi niya marinig. So sasabihin lang sa inyo 120/80. Because they know na yun ang normal. But, ang katotohanan, yung 120 kumbaga, yun diastolic na. Yung pala, ang taas ng BP, no? So, hindi kasi pwedeng magkaroon ng pagkakamali na 120 tas 180. Pwede a difference of 10. Kaya importante yun, kasi pwede kayong ma-stroke dahilan sa pag-asa na normal ang BP, yung pala high blood, no? Okay. Kaya maganda pa bumili kayo digital, no? Kasi hindi subjective ang pagbabasa. Yung machine mismo ang magbabasa ng BP ninyo. Magkaroon man yan ng difference, mga 10 lang sa diastolic and systolic, no? Swelling, pamamaga Ayan, kung mataas na ang BP, namamanaso yung mga kamay, yung mga paa, yung face, mukha swollen, no? Ayan maga-maga ang buntis. Naku, malaki ang tendency, no? Tapos sumasakit ang ulo. Sakit ng ulo na hindi basta-basta natatanggal ng pain reliever.
Kasi nga ho, baka yung pagsakit ng ulo ay dala ho ng taas sa blood pressure, no? Vision changes. Mataas na ang BP, may mga manas. Pagkatapos ho, parang may blurred ang vision niya, nanlalabo ho ang paningin. Yes. Then minsan ho, may mga spots sa field of vision, no? May mga ganong pangyayari. Then, magsuspecha ho kayo. And also, yung may mga upper abdominal pain. So sa itaas ho up and typically on the right side. Kumbaga sa side ng liver. So right upper quadrant, no? Sa side ho ng liver ang sakit. Yun. So mabavalidate niya ho na yung nausea and vomiting, pagsusukan yan, malamang ho papuntang pre-eclampsia at eclampsia. But kung nagduduwal ho sa umaga pero wala ho itong mga iba nating sinabi, pwede hong ordinaryong pagsusuka lang at pagduduwal ng buntis. Alam niyo ho sa natural na buntis, yung wala hong pre-eclampsia, kaya ho nagsusuka, dehydration. Ibig sabihin ho, kulang kayo sa tubig. Kaya ho may morning sickness. Try to increase your water intake. Makikita niyo ho, mawawala yung morning sickness ninyo. Ayun pala yun. Lalong-lalo na siguro yung kapag ganitong klaseng panahon, Dok, ano, yung tag-init yung kanilang pagbubuntis, nasa summer season, talagang matutuyuan ka 'di ba? Kaya kailangan talaga ugaliin na uminom ng tubig. Uminom. Tsaka dalawa na kayong kailangan ng water Pati si baby kailangan na ng water. That's why. Anyway, Dok, nabanggit nyo kanina yung pagtaas ng BP maaari nga pong humantong sa stroke, 'di ba? Kaya naisip ko baka yun rin yung maaaring maging komplikasyon ng eclampsia, Dok, kapag hindi po nabigyan ng pansin ng isang babaeng nagdadalang tao, tama ba? Yes, the answer is a big yes, no. Siyempre ho, sumisikip ho yung ugat, no, co-constrict. So pag mataas ho ang BP natin, masikip po yung ugat. So prone ho talaga sa stroke ang ganito, no. Tapos syempre ho sa umpisa, pre-eclampsia lang, wala pa hong kumbulsyon. High blood lang at protein sa ihi. O syempre ho, madidiretso yan sa eclampsia, magkukumbulsyon na ho ang buntis at magsi-seizure, no? And pwede rin ho yan mauwi sa HELLP syndrome. Ano ba yung HELLP syndrome? Nagkakaroon ho ng hemolysis, breakdown ng pulang dugo, no? So delikado po yun, no? And tumataas ho yung mga liver enzymes like SGPT and SGOT. Ganun din ho yun. Kaya tumataas ang liver enzyme, nagkakaroon ho ng blasting ng liver cell. Kaya yung enzyme ho, nakakawala, napupunta ho sa blood. Imagine ninyo, nagbe-breakdown yung red blood cell ninyo, nagbe-breakdown pa yung liver cells ninyo, no? Tapos so, bagsak ang platelet, no? So kaya ho delikado, pwede hong mag-bleed ang pasyente. And kidney dysfunction. So hindi ho biro itong komplikasyon na to, which is HELLP syndrome. Medical emergency po ito, no? And pwede ring organ damage. Imaginein mo, nagbuntis ka lang, nagkaroon ka ng pre-eclampsia na eclampsia, nasiraan ka na ng organ, no? Nasira yung liver, yung kidney, yung brain ng pasyente. And pwede rin ho magkaroon ng placental abruption. Yun ho bang naghihiwalay yung inunan sa uterine wall. So, anong kahihinat na nun, Dok? Ay, syempre, imbis di ka pa manganganak ka na, magkakaroon ng preterm delivery, no? Although, lahat ng binanggit natin para sa mother yon. Sa baby, ang komplikasyon ho, magiging maliit yung baby nyo. Intrauterine growth retardation. So, maliit ho ang baby. Kulang sa timbang. Well, na mapapanganak, ganon, Dok. Oo, no? So, magugulat ka lit-lit ng baby. Pero pasalamat na rin at nakaligtas, no? Preterm birth. When we say preterm birth, yun ho. Makukumpleto yung 9 months. Yes, kulang ho sa buwan, no? Kaya ho, mauuwi ho yan syempre sa respiratory distress, hirap pong huminga ang baby, kasi ho, immature pa yung organs niya, especially the lungs. Stillbirth, ayan ho, no? Bad po ito kasi fetal death. Pwede hong ikamatay ng baby yan, no? And pwede rin hong magkaroon ng neonatal complication
low birth weight, respiratory distress, and feeding difficulties. So both the mother and the baby meron hong komplikasyon sa gaganitong sitwasyon, no? Can we also say, Doc, na dahil nga po sa eclampsia, nagkakaroon ng blue baby? Iba naman yung blue baby. Iba siya. Talagang ano siya, yung inborn na may problema yung anatomy ng puso. Any tips nga po, Doc, to prevent eclampsia para nga po sa mga babae na nagdadalang tao at gusto pa pong magkaanak? Okay. Siyempre ho, kung kayo'y naninigarilyo at umiinom ng alak, stop nyo po, no? Maawa ho kayo sa baby ninyo, no? Hindi ho talaga dapat. And siyempre ho, kailangan nyo nga yung sinabi nating prenatal. Kailangan nyo hong magpa-check up along the way. Dahil marami hong dapat na i-consider. May high blood ka ba o wala? May protein ba yung ihi mo? Kambal ba yung anak mo? Suwi ba yung anak mo? Wala ka bang placenta previa? Kailangan ho yan lahat malaman ng OBGYN ninyo bago ho kayong manganak. Wala, tandaan niyo ho, mahihirapan kayong tanggapin ng OB pag wala ho kayong prenatal history sa kanila, no? And kailangan siyempre ho ang healthy lifestyle. So kailangan ho balanse ang diet, bawasan niyo ho yung kanin kasi yun ho ang nagpapataba at nagpapalaki ng tiyan ninyo, no? Masay-cesarean ho kayo pag sobrang laki ng tiyan ninyo. So gulay at prutas, yan po, hindi ho yan nakakataba pero masustansya. Lean protein, ibig sabihin ho, kung kakain kayo ng meat, basta ho puro laman. Tanggalin nyo na ho yung taba at yung skin ng chicken, no? And sabi lang ho, hindi naman ho proven na yung pagsusupplement ho ng calcium during pregnancy, pwede daw hong makareduce ng risk ng pre-eclampsia. Especially yung mga babaeng low ang dietary calcium sa kanilang diet, no? So wala naman hong masama, pero mas maganda ho kunin ninyo sa natural way, which is malunggay ho. Magmalunggay kayo ng malunggay, yan ho very very much rich in calcium compare ho sa ibang mga green leafy vegetable, no? And ayan, yung syempre yung may mga ingat po doon sa mga may multiple pregnancies, no? Pagkalahi-lahi ho talaga kasi may tendency nga hong twins and triplets din ho, no? And yung may mga previous comorbidities, no? Kailangan ho i-control nyo yan. So ibig sabihin ho, bago kayo magbuntis, make sure na kontrolado ho, nasa tamang level ang BP nyo, sugar ninyo, at kung may problema ho kayo sa kidney. Pag hindi pa ho normal yung mga yan, wag ho muna kayong magbuntis. And dapat nga ho talagang may prenatal ho talaga para wala hong disgrasyang mangyayari, no? Yes, tama yan, ano? Para namomonitor talaga natin yung ating pagdadalang tao, no, Doc? Anyway, para Yes. nga po sa mga nagdadalang tao or sabihin nating prone sa eclampsia, Doc, may mga procedure ba tayo sa clinic na makakatulong sa kanila? Okay. So siyempre ho ganito yon. Mahirap na ho kasing sanggahin yung nasa eclampsia at pre-eclampsia na kayo. So what we are trying to say is yung mga risk factor at yung mga comorbidities nyo para ho hindi kayo magkaroon ng mga yan such as high blood, diabetes, kung ano-ano pa hong iba ninyong comorbidities, kidney problem, no? So mas maganda ho, no, detox and blood cleansing pa rin ho. Yan ang basic. Para hindi ho kayo magkaroon ng mga yan. Kasi ho, yung mga binanggit nating sakit na yan, ang root cause po niyan is maruming liver and gallbladder. Which is ideally kung every 3 months so nagdi-detox and blood cleansing ang pasyente, para hong change oil natin sa sasakyan, o yan ho ang change oil natin sa sarili. Hindi ho kayo magkakaroon ng mataas na cholesterol, high blood, diabetes, and others, high uric acid. So, pagka wala ho kayo ng mga risk factor na yon, imposible ho kayong magkaroon ng eclampsia at pre-eclampsia. So, kasi ho yung pagkakaroon ng eclampsia and pre-eclampsia, kumbaga late na doon
doon na yung high blood mo, ando doon na yung diabetes mo, high cholesterol mo, obese ka na. So, hindi ho tayo doon mag-i-start. Now, bago pa ho kayo magbuntis, planado ho dapat ang pagbubuntis ninyo. Gawin niyo ho regularly ang detox and blood cleansing and vector scan para ho kung may iba pa ho kayong sakit na hindi natin alam, i-reveal ho sa atin yan ng vector scan. So, para ho magbuntis man ho kayo, nasa maayos ho kayong kalagayan. And pati ho si baby is healthy, no? Okay. At syempre, Doc, para nga po sa mga gusto pong magpakonsulta sa inyo, ang inyo pong clinic address, hotline number, and your schedule nga po pala this coming Holy Week, Doc. This coming Holy Week ho, bukas pa rin ho kami, no? So, hindi ho kami nagsasara kahit Pasko. Why? May mga naka-injectable antibiotics ho kami, yung may mga walking pneumonia po namin. So, open ho kami lagi. But for the new patient, syempre ho, kailangan nyo ho kasi magpalista. Kaya kailangan nyo hong tumawag, no? So, again, I am inviting everybody. Binalik po namin hanggang March 31 lamang po, Easter Sunday, ang ating free check-up. So wala hong bayad ang konsulta. May libre pa ho kayong urine and sugar testing para ho mapagbigyan yung mga tumatawag pa ho at nagte-text, no? So i-avail nyo ho na yan. Magpalista na ho kayo, no, habang magbabakasyon. And yung atin hong promo package, mas maganda ho kasi may pag bumili kayo ng dalawa, libre ho yung pangatlo. So if you buy 2 detox, libre ho ang blood cleansing or vector scan. Kung ang binili nyo naman ho, detox and blood cleansing, libre ho ang vector scan. So yung ating hong high dose vitamin C, extended po, no? So samantalahin nyo na ho yan, i-prepaid na ho, bayaran na, para hindi na ho mapagsarahan. Wala hong expiration kahit kailan nyo gustong gamitin, and transferable po ito. Ang atin pong anti-aging soap and whitening soap, very effective po. So, madalas ho kaming mawala ng stock, kaya bumili na ho kayo habang umagap na ho kayo habang may stock kami. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang po ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo i-search dyan, no? At tayo ho ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Okay, maraming salamat, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Maraming salamat rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Eclampsia, isang seryosong komplikasyon sa mga babaeng nagdadalang tao. Kaya nga po, ugaliin natin na magpakonsulta po sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Inyo rin pong nakasama, Eleni Bensal, para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.